Hello everyone, good morning and welcome again to my channel. So for today's video, let us visit again our orchids. Ito yung mga bago nating tanim na mga orchids. So let's freshen them up. So let's water them. So ang ginamit ko pala na tubig na pangdilig sa kanila is yung hugas bigas po. So, wag niyo pong sayangin yan. If you have your orchids at home and then mahilig kayo mag-alaga ng orchids, there's no need to buy mga medicine na pampataba sa kanila. Although kung wala naman talaga, you can use them. Mas effective din naman. Pero sa amin kasi na, syempre, nagtitipid at saka wala masyadong budget sa pagbili ng mga medisina para pampataba at saka pampabulaklak. So, maghanap tayo ng way. Let's find na mga natural na mga alternatives para at least maging maganda naman yung ating mga orchids. So naging okay naman yung result ng ating mga orchids. Ginagamit na namin is yung hugas bigas. Yan yung ginadilig namin every morning. So we have our gallons na after before magsaing, kapag nahugasan na yung bigas, doon po ginastack yung mga hugas bigas. And then after that, yan po yung aming dinidilig sa direkta po sa ugat. Huwag lang po sa mga talaga sa crown niya banda. Okay lang sa dahon, huwag lang or sa kanya, pero much better if diretsaan sa So dito nahihirapan ako kasi wala akong videographer for today's video. So mano-mano tayo. So nagdidilig, nagbibit-bit ng pitzel and then nagvi-video tayo. So ayan po yung mga bulaklak ng ating mga orchids. As you can see, iba, napakaganda ng kanilang mga bulaklak. Nabili ko ito before sa mga nag-iikot or naglalako lang ng mga seller, mga walking seller ng mga orchids. So, yan po sila. Sa lahat ng mga bulaklak dito, ako mas nainganyo sa mga orchids because it feels me like I'm always excited to wake up in the morning and then to see the progress of my orchids, if meron na bang mga spike, meron bang mga kiki na bago, mga ganyang feeling, di ba, nang katuwa. So what I use here is yung mga puno ng mga Madrid cacao kasi matitibay po yan kasi nagputol sila papalas tayo ng kahoy. So what I did is kinolekta yung mga tira-tira and then nilagay sa pot or sa paso, and then after that is linagyan ng bato, mga bato yan. Wag lang yung lupa kasi baka anayin, di ba? So lang yung mga bato-bato para maging firm at saka maging matibay po yung natin, yung kahoy na pagtamnan ng orchids. So after that, pag malagay na natin, ang nangyari dyan is maging strong na yung orchids natin, yung kahoy na pagtatamnan ng orchids, and then after that, sa isang paso, makalagay tayo ng 4 to 6 pieces, no? 4 to 6, unlike sa ganitong style, tagi-isang orchids lang yung malagay mo. Ito naman kasi sila mga malalaki na, ito sila mga matitibay na. Kaya kung makikita ninyo sa isang pot is may isa lang. Ito naman is yung sa puno ng aming pomelo, or sa Ilonggo pa is yung kabugaw, 'di ba? So ayan. So without further ado, so let's end my recording. So enjoy watching the video. I hope na mag-enjoy kayo sa kapanood ng mga fresh flower natin from our orchid garden. Thank you so much, but before I end, please don't forget to like and subscribe and also hit the notification bell for you to become updated for my next videos. Thank you so much and God bless everyone. Please enjoy watching.